Bigla na lamang, isang sigaw ang umalangaw-ngaw. Lahat ng dragons at phoenixes ng Group 8 pakipasok dito. Nagmamadaling lumapit si Jung Xian. Group 8, tayo na. Bigla na lamang, isang malaking tao ang hamarang sa kanila. Lahat kayo, huwag hawakan ang kahit ano. Pakiusap, maghintay kayo rito ng sandali. Pero sa sandaling narinig yun ni Xialian, nakaramdam siya ng masamang bagay. Parang gusto nila na hawakan natin ang isang bagay. Marami na ring tao sa loob ng malaking bulwagan, nagbubulong-bulungan sa isa't isa, hindi ka ba kinakabahan? Ilang tao kaya ang makakalampas sa ikalawang pinto? Tumingin si Jiang Shaolian sa paligid sa pagtataka, nag-iisip, anong ginagawa ng lahat dito? Posible kayang ang unang pinto ay nangangailangan na ng isang pagsubok. Pero nang humarap siya sa kanya, nakita niya itong nakatayo doon, seryosong nakatingin paitaas. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang karatula na nagsasaad, pumasok sa pagbubukas ng pagtitipon. Nagtanong si Jung Shaolian sa kalituhan, anong tinitingnan mo? Seryoso niyang pinag-aaralan ang mga salita. Nangangahulugan ba ito na ang pagtitipon ay nagsisimula sa sandaling pumasok tayo sa loob? Talaga bang yun na yun? Itinuro ni Xialian ang isang pagpipinta sa pader. Hindi mo ba nakikita na ang pagpipintang ito ay medyo kakaiba? Nagtanong si Jung Zolian. Kakaiba, hindi naman. Tingnan ko nga. Sinabi niya ito at tiningnan ng seryoso. Ang pagpipinta ay napakahaba, nagpapakita ng mga taong nagsasanay ng martial arts. Matalas si Jiang Shaolian. Nang bigyan niya ito ng hint, naunawaan niya ito agad. Nakikita ko na ngayon. May 18 tao sa pagpipinta, bawat isa ay humahawak ng iba't ibang armas, ang 18 arms of Wu. Kaya, sa ibang salita, ang mga palagay ng lahat ay mali. Tumawa siya, tinutukso siya. Wala yun. Yun ay isang bitag lamang gamit ang 18 arms upang ma-distract ang lahat. Natigilan si Jung Shaolian. Isang bitag. Mayroon pa kayang ibang nakatagong lihim. Hinihimok niya siya. Tingnan mo ng mas malapit. Pero kahit gaano pa siya tumitig, sumuko siya. Wala nang iba pa. Bigla na lamang, nagningning ang kanyang mga mata. Ang kanyang utak ay mukhang gumagana muli. Sinusuri ang pagpipinta. Ang mga martial artists sa larawan ay mukhang nakikipaglaban, pero silang lahat ay nakatingin sa parehong direksyon patungo sa isang incense burner sa mga kamay ng tao sa dulo ng pagpipinta. Ang mismong incense burner na yun mismo doon. Walang duda, ang incense burner na yun ay nakaupo sa isang base sa gitna ng kwarto. Nagbubulong-bulungan ang mga tao sa isa't isa, huwag hawakan ang kahit ano. Kapag hinawakan mo ito, ma-disqualify ka. Pinapanood tayo ng mga judges. Mag-ingat ka, huwag hawakan ang kahit ano. Pero sa mismong sandaling yun, isang kamay ang umabot at kinuha ang incense burner upang tingnan. Sino pa ba ang magkakaroon ng lakas ng loob na gumawa niyan kundi siya? At para sa ikalawang tao, kinuha niya ito, iniyugyug upang suriin ng malapit, at pagkatapos tumingin, excited niyang ibinaligtad ito upang ipakita kay Jung Shaolian. Oh, tingnan mo ito. Dragon Phoenix Hall. Hinawakan niya ang kanyang baba, nalito. Dragon Phoenix Hall. Anong ibig sabihin yan? Nagpaliwanag si Xialian. Di ba sinabi nila na ang pagsubok ay magsisimula kapag nakapasok na tayo sa loob? Ang unang pinto ay nagsimula na. Ang mga tao sa paligid nila ay gustong pigilan siya pero walang nang ahas. Sinabi niya, tayo na. Ang paghahanap sa lugar na ito ang susunod na pinto. Noon din, may sumigaw ng malakas, sandali lang. Isang lalaki na nakatayo mismo sa likod niya ang nagturo at sumigaw sa tuktok ng kanyang boses. Hindi niyo ba narinig na hindi kayo dapat humawak ng kahit ano? Hindi ako pwedeng tumayo lang at panoorin kayong gumawa ng gulo. Hindi niyo ba naisip na ang inyong mga aksyon ay nakakaapekto sa iba? Tinitigan niya siya, nagbabanta. Ibaba mo yan, nagbuntong hininga siya. Mukhang may malaking problema na ngayon. Hey young man, bakit ka sumusunod sa mga utos ng ganun ka-butag? Kaedad ka lang namin. Minsan kailangan mong marunong sumuwi sa mga lumang panuntunan at lumaban. Pero ang taong yan ay ayaw umunawa. Patuloy siyang sumisigaw at nakikipagtalo. Puro lang yan maling katwiran ng isang brat. Bigla na lamang, sadyang tumingin siya sa ilang mga matatandang lalaki na may madidilim na ekspresyon na nakatayo sa malapit, nagbabalak ng isang masamang bagay. Ngumiti siya sa kanyang sarili. Perpekto. Ang pagpabagsak sa batang ito rito upang gumawa ng isang magandang impresyon ay hindi magiging masama. Nang ahas pa siyang mag-isip tungkol sa mga loopholes.
Kahit na ang panuntunan ay huwag humawak ng mga bagay, hindi naman sinabi na hindi mo pwedeng bunutin ang iyong espada. Humakbang siya paitaas ng tiyak. Dahil ang Loika ay hindi gagana, wala siyang ibang opsyon. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa kanyang likod ay sinubukang pigilan siya. Brother, big brother, hindi pwede. Inakala niya na napakatalino niya, ngumingiti ng masama. Huwag kang mag-alala, tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Sino ang mag-aakala? Sa sandaling binunot niya ang kanyang espada, itinulak ito pabalik sa lalagyan nito. Si Chalian ay nakatayo mismo sa tabi niya. Ang kanyang kamay ang nagtulak sa espada pabalik. Ang lakas ay napakalaki na ang taong yan ay hindi makagalaw kahit kaunti. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa excitement, ngumingiti. Ang taong yan ay natakot ng husto. Ikaw, sino ka ba? Ginamit niya ang kanyang lakas, ang mga ugat ay pumutok sa kanyang kamay, pero hindi pa rin niya mabunat ang kanyang espada. Sa pagkakataong ito, binigyan siya ni Yi ng isang payo. Huwag mong dalhin ang higit pang pagkapahiya sa iyong sarili. Makinig ka sa iyong kapatid na babae. Ang isang killing aura ay lumabas mula sa kanya. Ang taong yan ay sobrang natakot na halos maihi sa kanyang pantalon, nakatayo ng perpektong tahimik. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan kahit kaunti. Ang lahat sa kwarto ay tumingin. Anong nangyayari? Nakikipaglaban ba sila? Noon din, isang maliit na kamay ang inilagay sa kanyang braso. Ang maliit na babae ay ngumiti ng walang kasalanan. Big brother, napakatagal ng iyong pasensya. Nagbuntong hininga siya sa ginhawa, mahusay na inaalis ang tensyon. Hindi mo dapat basta-basta binubunot ang iyong espada sa mga mahihina. Pinalagpas sa sitwasyon, ang taong yan ay agad na yumukod sa harap niya. Young hero, labis kitang naaga ng loob. Yan ang tamang paraan upang asikasuhin ito. Ngumiti siya ng may kasiyahan, inilagay ang incense burner sa mesa, at humarap upang tawagin si Shaolian. Tayo na kung ganun. Nakatayo pa rin siya doon na nakatitig sa kanya na parabang nataman ang kaluluwa. Anong problema? Pinigil sila ng gatekeeper, ipinapaalala sa kanila. Ang pag-alis sa bulwagan ng walang pahintulot ay magiging dahilan ng iyong pagka-disqualify. Pero sumagot lang siya, kahit ano pa. Ang lahat sa kwartong ito ay tanga at hindi nakakaintindi. Anong problema sa taong ito? Lumalabas ba siya ng mag-isa? Bigla na lamang, huminto siya at sinabi, "Hey, ikaw kanina, kahit na ikaw ay isang tanga, para sa iyong kapatid na babae, bibigyan kita ng isang pagkakataon." Mukha siyang seryoso. Kung gusto mong pumasok sa ikalawang round, sumunod ka sa akin. Ang taong yan ay walang ideya, nag-iisip na niloloko siya at nagngangalit ang mga ngipin, sumisigaw, "Hindi mo ba narinig na ang pag-alis dito ay nangangahulugan ng pagka-disqualify?" Hindi siya pinansin ni Chalian, ngumiti lang at naglakad diretso palabas. Ang buong karamihan ay lumapit sa pintuan upang manood, nagmumura sa ilalim ng kanilang hininga. Isang taong nababaliw. Inakay niya si Jung Shane diretso sa Dragon Phoenix Hall. Tanging ngayon lang naunawaan ni Jung Shane, kaya, ang Dragon Phoenix Hall ay talagang umiiral. Inabot niya ang kanyang kamay upang buksan ang pinto, pero ang tanong na ito ay napakahirap. Ilang tao kaya ang talagang nakalampas? Nagtataka pa rin siya, maaari kayang tayo lang. Talaga bang nanalo tayo ng ganun kadali? Pagkatapos ay nakita niya ang isang buong karamihan ng mga tao na nakatayo na sa harap nila sa loob ng kwarto. Naisip ni Jung Shaolian, sila ba ay kasing tanga ko rin? Paano nagawang lutisin ng napakaraming tao ang unang tanong? Walang pakialam si Chalian, tumingin sa paligid ng kwarto, naroon ang grupo ni Lin Shaki, Miss Tuma, at pati na rin ang taong yan, si Yang Tuang. Ang dalawang sikat na figurang ito ay parehong narito, tulad ng inaasahan mula sa mga noble sects, sinabi niya, nagulat. Ano, parang sarcasm ang kanyang sinabi. Mabilis siyang yumuko at bumulong. Maaari kayang may isang tao rito na bumili ng mga sagot. Sino ang mag-aakala na ituturo niya ang kanyang daliri at sasabihin, marahil ay ipinasa nila ang impormasyon sa mga noble families ng maaga. Paano nangyari yun? Ang tandang yan ay dumating dito bago pa man tayo. Napatitig si Jung Shaolian na natulala. Isang tanga. Nakikita ko siya. Ang taong itinuro niya ay si Zhong Renji. Nakikita siya, ang kanyang galit ay pumutok. Ang taong yan ay gumawa ng ganitong bagay at may mukha pa ring ipakita rito. Nakita rin sila ng scum na si Zhang Renji. Agad siyang nakaramdam ng kasalanan na nag-iisip tungkol sa paraan ng pagtitig sa kanya ng babaeng yun.
May nalalaman ba siya? Mukhang talagang nakatagpo sila ng mga hackers. Ano ba talaga ang nangyayari? Tumingin siya kay Chalian. Malinaw kong sinabi sa mga hackers na asikasuhin ang taong ito. Ano ba ang ginagawa nila? Nakikita siyang nakatingin sa kanyang direksyon, ipinakita niya ang kanyang mga ngipin sa isang provokatibong ngiti. Ang sixth sense ng taong yan ay agad na sumigaw na may masamang nangyayari. Nakaramdam siya ng kasalanan, ang kanyang puso ay nag-aalab tulad ng apoy, naghuhula at nag-aalinlangan. May mga koneksyon ba ang taong ito? Hindi mukhang ganun. Maaari kayang kinuha ng mga hackers ang pera at tumakbo. Samantala, si Jiang Renyu ay nakatayo sa malapit, ngumingiti ng maliwanag, nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Tumawa siya, walang masabi, at humarap palayo. Ngayon, tumingin si Jiang Renji sa kanyang kapatid na babae at galit na galit. Anong ginagawa ng babaeng yan? Nakatitig ng ganon. Nanginginig siya sa galit. Noon din, ang tunog ng isang gong ay umalangaw-ngaw. Tumingin ang lahat sa direksyong yun. Sa ikalawang palapag, isang tao ang nakatayo sa itaas, nakatingin sa ibaba, at nagsimulang magsalita. Pagbati, mga dragons at phoenixes na nagkatipon dito. Maligayang pagbati sa ligtas na pagpasa sa unang round. Siya si Feng Tuan, isang elder ng pamilyang Baoyan, at ang pangkalahatang director ng Dragon Phoenix Banquet. Ang karamihan ay nagulat sa pagkamangha, ang lahat ay naghihiyawan sa excitement. Kahit si Jung Shane ay humarap sa kanya na labis na masaya. Tama ang hula natin, nakapasa tayo, bigla na lamang, may sumigaw, sandali lang. Pakiusap, maghintay kayo ng sandali. Pumunta kayo sa likod. Yun ang taong kanina lang ay nakipag-away sa kanya, ngayon ay sinusubukang pumasok, pero hinaharangan sa labas. Sumigaw siya, mayroon pa akong sasabihin. Nakilala rin siya ni Jung Shaolian. Hey, wala na ba sa sarili ang taong yan? Bakit siya sumisigaw ng ganon? Sinasabi niya na ang kompetisyon ay walang bisa at ang ilan sa mga kalahok ay na-disqualify na, kaya hindi sila nararapat para sa ikalawang round. Ang lahat ay nagbubulong-bulungan, lubos na nalilito. Ano ba ang sinasabi niya? Walang bisa. Ang matandang lalaki ay labis na naiirita. Anong ibig mong sabihin sa walang bisa? Ang mukha ng taong ito ay kasing pula ng puwet ng unggoy, gayunpaman ay matigas niyang pinanghahawakan ang kanyang mga prinsipyo. Nang pumasok tayo, malinaw na sinabi sa atin ng mga organizers na huwag humawak ng kahit ano. Sumusunod lang kami sa mga utos. Itinuro niya diretsyo si Chalian. Sinuway nila ang mga panuntunan. Sila ang dapat na na-disqualify. Ang mga taong nakatayo sa kanyang likod ay nagsimulang sumigaw, tama yan. Hindi ito patas. Ang round na ito ay hindi dapat ibilang. Si Jung Xian at ang ating protagonist ay napatitig sa kanya na walang masabi. Sa totoo lang, mukhang may punto siya. Ang karamihan ay pumutok sa gulo, na nagdala sa matandang lalaki sa galit. Tinitigan niya sila sa ibaba, ang kanyang killing intent ay umaapaw. Itigil niyo ang inyong pagmamaktol. Sa tingin niyo ba ang Jiangho ay laro ng bata? Pinagalitan niya sila, sinasabi na sa mundo ng martial arts, hindi mo kailanman malalaman kung kailan darating ang sakuna. Kailangan mong panatilihing nakabukas ang iyong mga mata at maging alerto sa lahat ng pagkakataon. Napakapabayan ninyong lahat. Nakasulat ito ng malinaw sa pader na ang kompetisyon ay nagsimula sa sandaling humakbang kayo sa kwarto. Anong irereklamo nyo na hindi ito patas pagkatapos nyo lang ma-assassinate at mapatay dahil hindi nyo napansin ang killer? Ang matandang lalaki ay galit na galit. Kailangan ba talaga niyang hawakan ang kanilang mga kamay sa pamamagitan nito? Kanino sila magrereklamo? Sa hari ng impyerno. Hindi ba sila nahihiya sa mga taong nakalutas ng mga lihim at nakarating ng ganito kalayo? Ang taong nasa labas ay napatahimik, hindi na makapagsalita ng isa pang salita. Biglang humarap si Jung Shaolian sa ating protagonist at nagtanong, paano mo nalaman ang tungkol doon? Ang incense burner na yun ang clue para sa antas na ito. Marahil ay isang pagkakataon lang yun. Ang babaeng ito ay kasing knave ng karamihan. Talagang kailangan niya siyang turuan. Hindi, walang tinatawag na pagkakataon sa Jiangho. Ngayon ay naunawaan niya na ang mundong ito ay mas nakakatakot kaysa sa inakala niya. Ang mga natalo ay umiiyak pa rin. Paano ito nangyari? Ginawa ko lang ang sinabi niyo sa amin. Tumingin siya sa mga mukha sa kwarto. Nagiging mas kebal at masama sila. Ngayon ay sa wakas na unawaan na niya. Kung hindi siya kasama ni Ligon at nakilahok kasama ng ibang tao, baka nagawa rin niya.
Ang dalawang magkapatid ay makakapagpunas na lamang ng kanilang mga luha. Bumalik na tayo. Wala na tayong magagawa. Pero walang nakapansin kay Feng Tuozan na nakatayo sa itaas, ngumingiti ng masama. Sa totoo lang, naisip niya na dapat nilang pasalamatan ang kanilang mga swerteng bituin. Na-disqualify sila ngayong araw, dahil ang Luang Yen ay malapit ng maging impyerno sa lupa.